Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Pazuzu Algarad Murder Case. August 12, 1978 nang isilang ni Cynthia ang solong anak na si John Alexander Lawson sa San Francisco, California. Nang maghiwalay si Cynthia at ang mister, lumipat silang mag-ina sa Clemons, North Carolina kung saan muli itong nagpakasal. Bata pa lamang, kinakitaan na si John ng maraming red flags ng kanyang personal na mga kakilala. Sa edad na 13, maaga itong nahumaling sa alak. Kaya nitong ubusin ang 12 pakete ng beer sa isang araw. Habang nag-aaral, 2 beses itong bumagsak sa klase hanggang sa tuluyan na itong mag-drop out noong 9th grade. Sa halip na maghanap ng maayos na trabaho, natuto itong gumamit at magbenta ng droga. Nang mga panahong yun, nagsimula ring maging interesado si John sa mga kulto at satanismo. At noong 2002, legal nitong pinalitan ang kanyang pangalan ng Pazuzu Algarad. Ang salitang Pazuzu ay kinuha ni John mula sa pangalan ng demonyo na nagposes sa 12 years old na bata sa pelikulang The Exorcist. Ang pagiging Pazuzu ni John ang naging hudyat ng higit pang malaking pagbabago sa personality nito. Mula noon ay naglaho na ang dating John na masiyahin at ambisyoso at napalitan nito ng isang taong mailap at may sariling mundo. Kasabay nito, binago ni Pazuzu pati ang kanyang itsura. Nag-braid ito ng metal sa kanyang buhok at binalot ng tattoo ang kanyang buong mukha at katawan. Nag-ukit ito ng numerong 666 sa kanyang balat. Sa puntong yun, nahinto na rin itong maligo ng regular at mag-toothbrush sa paniniwalang ang mga dumi ang nagbibigay sa kanya ng superpowers. Sa isang interview, inamin nito na 1 beses na lamang itong mag-shower sa isang taon. Samantala, buwan-buwan, tuwing sasapit ang full moon, nagtutungo si Pazuzu sa kalapit na Yadkin River, bit-bit ang isang rabbit. Doon ay pinapatay niya ito sa kukunin ng puso upang kainin. Nagbibigay umano ito sa kanya ng walang kapantay na kasiyahan. Kalaunan, na-diagnose si Pazuzu ng schizophrenia at matinding depresyon. Unti-unti ay nasiraan ito ng bait. Sa mahal ng gamutan, hindi nito magawang mabili ang mga reseta ng doktor. Sa kabila ng agoraphobia at pagiging antisocial ni Pazuzu, nakahakot ito ng ilang masugid na followers. Isa rito ay si Amber Birch, na kalaunan ay hindi lamang nito naging kasintahan kundi partner in crime. Magkasamang isinasagawa ng dalawa ang mga satanic ritual, pananakit sa sarili at paglalasing. Madalas magtungo ang mga ito sa mga sementeryo upang mag-alay ng dugo. Hanggang sa isang araw, dumagdag sa kanilang pagsasama ang isang nagngangalang Crystal Matlock. Namuhay ang tatlo sa isang polyamorous lifestyle na umiikot sa droga, ritual at iba pang hindi katanggap-tanggap na gawain. Samantala, sa kabila ng mga ito, nagbulag-bulagan lamang si Cynthia, ang ina ni Pazuzu, mula sa mga maiitim na gawain ng anak. Parati lamang itong nagkukulong sa kanyang kwarto pagkagaling sa trabaho. Kaya naman si Pazuzu ang nagahari sa buong kabahayan. Malaya nitong nagagawa ang kanyang anumang naisin nang walang namumuna. Ginawa nitong basurahan ang kanilang pamamahay. Nanlilimahe dito sa dumi, hindi lamang ng mga hayop kundi pati na rin ng tao. Balot rin ang paligid ng mga simbolismo ni Satanas. Sa front door, makikita naman ang sticker na may nakasulat na bawal ang mga pulis at magtatagumpay ang kasamaan. Sa sitwasyon ng pamamahay ni Pazuzu, naging popular ito sa mga gaya nitong naligaw ng landas. Naging tambayan nito ng mga kabataang walang mapupuntahan kung saan namuhay ang mga ito ng walang rules, expectations o kaya ay parusa sa kahit anong kanilang gawin. Walang pakialaman kung ihian o dumihan man ng harapan ni numan ang carpet o wasakin ng TV. At isa sa mga taong nakakross nito ng landas ay si Joshua Wetzler. Si Joshua ay isinilang noong March 3, 1977 sa Virginia. Nang makilala nito ang kasintahan na si Stacy, lumipat ang mga ito sa North Carolina. Dahil sa parehong passion sa mga kabayo, bumili ang mga ito ng lupa na pinaplano nilang gawing training center para i-rehabilitate ang mga kabayo.
Subalit matapos ipanganak ni Stacy ang kanilang unang anak ni Joshua, binawi ng bangko ang kanilang lupain dahil sa bad deal. Upang matustusan ang kanilang pangangailangan, nagtrabaho si Stacy sa ibang farm, habang si Joshua naman ay nagsimulang magbenta ng droga. Ngunit isang araw, mula sa isang tip, ni-raid ng mga pulis ang bahay nito at nakita ang pakete ng psychedelic mushrooms. Naaresto ito para sa drug trafficking. Dahil sa masamang record, nahirapan si Joshua na makahanap ng trabaho mula nang makalaya sa kulungan. Kaya naman mula noon ay unti-unti nang gumuho ang buhay nito, hanggang sa makilala nito si Pazuzu. July 2009, nagbanding ang pamilya ni Joshua kasama ang kanilang anak sa bahay ni Stacy. Lingid sa kaalaman ng misis, iyon na ang huling pagkakataong makikita nito si Joshua. Noong una, ipinagpalagay ni Stacy na naglaylo si Joshua upang iwasan ng mga otoridad. Subalit nang mamiss nito ang birthday ng kanyang ina at hindi kinontak ang kanilang anak noong Pasko, doon na nag-alala si Stacy. Malakas na ang kutob nito na may nangyaring masama. Kaya naman nag-report na ito ng missing persons case noong February 15, 2010. Nang kausapin ng mga pulis, ipinaalam lamang ng mga ito kay Stacy na nakita ang sasakyan ni Joshua na nakasuksok pa ang susi 7 months ago sa isang parking lot. Bagamat noon ay wala man lamang report ang mga ito sa kamag-anak ni Joshua sa posibleng pagkawala nito. Samantala, walang patutsyadang ipinagmamayabang ni Pazuzu at partners nito ang totoong nangyari kay Joshua. Harapang ikinekwento ng mga ito sa kanilang mga kabarkada na nilak ng mga ito si Joshua sa basement at ginutom ng ilang araw. Pinahirapan muna nila ito at pinutulan ng parte ng katawan bago tuluyang barilin sa ulo. Proud na ipinagmamalaki ng mga ito sa kanilang gatherings na inilibing nila si Joshua sa bakuran na tila ba isang medalya ng karangalan. Minsan na ring ikwinento ni Pazuzu sa isang kapitbahay na mayroon itong binaril ng shotgun at itinago ang bangkay sa basement gamit ang cat litter. Parati rin itong binabanggit na pumatay ito ng prostitutes sa kakinain ng puso at parte ng kanilang katawan. Gayunpaman, sa kabila ng lantarang pag-amin sa mga krimen, walang sino man ang sumeryoso sa mga sinasabi ni Pazuzu dahil sa history nito ng pagsisinungaling at pag-aakalang pantasya lamang niya ito. Hanggang sa noong August 3, 2009, isang kapitbahay, si Terina, ang hindi mapakali at nagsumbong sa mga pulis sa paniniwalang mayroon ngang naganap na murder sa bahay ni Pazuzu. Nang puntahan ng otoridad ang nasabing lokasyon, tinanong lamang ng mga ito si Pazuzu kung totoo ba ang sumbong. Subalit mariin niya itong itinanggi. Nang tanungin kung maaari bang isearch ang bahay, tumanggi rin ito. Dahil dito, wala nang naging aksyon pa ang mga pulis. Makalipas ang isang buwan, isa na namang tipang natanggap ng mga ito ukol sa isang lalaking binaril at nilibing sa bahay ni Pazuzu. Bagamat muli nila itong binaliwala. Hanggang sa mag-report na nga si Stacy ng pagkawala ni Joshua. Doon pa lamang kumuha ng search warrant ang otoridad upang galugarin ang property ni Pazuzu. Gayunpaman, wala umanong nakuhang ebidensya ang mga pulis na mayroong naganap na krimen roon. Kaya naman sa huli ay nagpatuloy ang masamang gawain ni Pazuzu. Sa mga sumunod na taon, ilang beses pang ipinatawag ang mga ito nang sakali ni Pazuzu ang kanyang sariling ina at sakta ng iba't ibang tao sa kanyang pamamahay. Noong September 2010, binaril at namatay ang isang nagngangalang Joseph Chandler. Nang imbestigahan ang insidente, nasangkot sa krimen sina Pazuzu at isa pa nitong kaibigan na si Nicholas na kapwa umamin na nabaril si Joseph. Ngunit iginiit na aksidente lamang ang pagkabaril. Gayunpaman, marami ang naniniwalang sinadya ang pagpaslang bagamat hindi mapatunayan ng detectives na premeditated ang nangyari. Kalaunan, nag-plead si Nicholas ng guilty to involuntary manslaughter at nasintensyahan ng 13 months in prison. Habang si Pazuzu naman ay nakasuhan ng accessory after the fact. Nasintensyahan ito ng 5 taong probation. Makalipas ang ilang taon, muling nakakuha ng warrant ang mga pulis upang isearch ang bahay ni Pazuzu. Nang pasukin ng buong kabahayan, bumungad ang sandamakmak na basura. Halos walang malakaran ng mga pulis sa dami ng kalat.
Nang tunguhin na ang backyard, nakumpirma ang noon pang paulit-ulit na sumbong ng mga tao. Na-recover ng mga ito ang 2 bangkay sa magkaibang hukay. Kinilala ang mga ito na sina Joshua Wetzler at Tommy Welsh. Si Joshua na nawawala 5 taon nang nakakalipas na sinundan naman ni Tommy after 3 months. Ayon sa autopsy, pumanaw si Tommy mula sa tama ng 1 baril sa likod ng ulo at si Joshua naman sa 7 tama. Hanggang sa kasalukuyan, hindi malinaw kung ano eksaktong motibo ni Pazuzu sa pagpaslang. Inamin naman ng nanay nitong si Cynthia na naroon nito nang mangyari ang krimen at sa isang pagkakataon, nakita pa nitong nakatayo ang anak sa ibabaw ng isang biktima. Subalit sa takot umano kay Pazuzu, wala itong ginawang aksyon. Nang araw ring yun, inaresto sina Pazuzu, Amber at Crystal at nakasuhan ng murder at accessory after the fact. Noong April 2015, dinimolish ang tahanan nito. At makalipas ang ilang buwan, noong October 28, 2015, bago pa man magsimula ang kanyang trial, nakita ang wala ng buhay na katawan ni Pazuzu sa kanyang selda. Nagpatiwakal ito bago pa man harapin ang kanyang parusa. Naiwan nito ang kanyang 2 nobya upang magbayad ng kasalanan. Si Amber ay nag-plead ng guilty sa 2nd-degree murder at nasintensyahan ng 39 years na pagkakakulong. Habang si Crystal naman ay nag-plead ng guilty to conspiracy at nasintensyahan ng 4 years in prison. Samantala, bago ang pagpapakamatay ni Pazuzu, isang sulat ang natanggap ni Cynthia mula sa anak. Sinabi nitong nababagot na ito sa buhay at inihayag ang pagkasuklam sa sangkatauhan. Dagdag pa nito, quote-unquote, "People are ugly and pointless creatures." At sa huli ay sinabi na dapat umano itong makatanggap ng medalya para sa pag-murder sa mga estupidong tao. Maaari umanong kapag namatay si Pazuzu, mabibigyan na ito ng kapangyarihan ng God of Chaos. At makalipas nga lamang ang 2 araw matapos ang sulat na yon, nagpatiwakal si Pazuzu. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.